ng moral law, ng Ten Commandments. Ito yung linya sa gitna. Alam mo kung nasa wrong way ka at ma-identify mo kung nasa right way ka. At napakalaking gulo at napakadelikado kapag yung pamantayan na yon ay wala sa atin. So again, na ma-appreciate natin at pasalamatan natin ang Diyos. You would not like to be driving sa NLEX nang wala yung gabay na yon. And we do not want to be living sa isang komunidad na wala ang pamantayan. Kanya-kanya. Bahala na si Batman. Sabi nga nila kung anong gusto nating gawin. Pag ninakaw yung motor mo, hindi mo pwede sabi, "Ay, masama yan." Sino may sabi? Palakasan na lang kayo ng sigaw? Paramihan ng kakampi? Ganun na lang ba? No, meron tayong basihan lang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. So let's continue. Nakita natin, nagsimula tayo ng pag-aaral about the purpose of the law. Napakahalaga. Para saan ba? Sapagkat ang sabi ni Pablo, desiring to be teachers of the law, understanding neither that what they say, nor whereof they affirm. Verse 8, but we know that the law is good. The law is good. Okay? Ang kautusan ay mabuti. Therefore, kung narito tayo ngayon at meron tayong kaisipan na ang kautusan ng Diyos ay masama, that's not good. Okay? The law is good. Kung merong mga tagapagturo na nagsasabi na ang kautusan ay masama, that's not good. Sapagkat malinaw sabi ng salita ng Diyos, the law is good. Now, if a man use it lawfully. For example, ang kutsilyo ba ay mabuti? Pag ginagamit mo sa pagluluto, napakabuti niyan. Pero pag yan ay hawak ng kriminal, na ginagamit sa maling paraan, that's not good. Nakuha niyo ho? Sa tamang gamit, ito ay mabuti. Ganon din naman ang kautusan ng Panginoon. The law is good if a man use it lawfully. So napakahalaga na kailangan nating matutunan ang tamang gamit ng kautusan. Bakit? Dahil ito ay magiging masama at makakasama kung gagamitin natin sa maling kaparaanan. Narito ang katotohanan. God, as the lawgiver alone, has the authority to tell us, dapat yan us, the proper use of the law. Ang Diyos lamang dahil siya ang nagbigay ng kautusan, ang may karapatan, may otoridad na magsabi sa atin ng tamang gamit ng kautusan. Okay? So muli, hindi pwede na, well, para sa akin, ang kautusan, ang 10 utos ay ganito. Well, para sa akin, ang 10 utos ay ganito. No, hindi tayo malayang gawin yun. Ang kailangan natin ay unawain natin at tingnan natin sa salita ng Diyos kung ano ba ang purpose ng kautusan sang-ayon sa disenyo ng Panginoon. So napag-aralan natin nung nakaraan ang isang bagay, inuna natin ito para lang mas madali natin tandaan, map, muzzle, and mirror. 3 letter M, MMM. Map, mapa, muzzle, busal, and mirror, salamin. Ito ang 3 major purpose ng kautusan. Pinag-aralan natin nakaraan, map. It gives us proper directions and reveals the right way to live. Nagbibigay sa atin ito ng direksyon. Nagbibigay sa atin ito ng tamang paraan, tamang landas kung paano tayo mabubuhay. Exodus 20 verse 1, kung naalala niyo ho, dito itinungtong ng Diyos ang katotohanan na ang Diyos ay iniligtas niya ang bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ang sabi sa verse 1, and God spake all His words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Doon sinimulan ng Diyos. Ako ang Diyos na nagligtas sa inyo. Ako ang Diyos na tumubos sa inyo mula sa pagkaalipin. Okay? Yun ang basihan. At pagkatapos siyang sabihin yun, at saka niya binigay ang 10 utos. So, para bang ganito? Nagda-drive ka, balik tayo doon sa illustration ng nagda-drive. Biglang may tumayo sa harapan ng kalsada, then pinapatigil ka. Pag yun ay nakapambahay lang at
higit sa malamang, hindi ka titigil. Pero pag nakita mo na nakakulay blue, ano bang damit ng TMU, kuya, dito sa atin? Blue rin yata, Blue. Nakakulay blue, tapos kumpleto ng tsapa, kumpleto ng tsapa, ng badges, ng ID, at talagang, gumanon sa'yo, titigil ka. Okay? Ang punto ay meron itong otoridad. Siya ay merong otoridad. Ito rin ang sinasabi ng Panginoon. Ako ang nagligtas sa inyo, ako ay may otoridad. Ako ang tumubos sa inyo, ako ang may karapatan. At ibibigay ko sa inyo kung paano kayo mabubuhay. So muli, ang mga utos na huwag kang magsisinungaling ay nakaduktong sa kung anong ginawa ng Diyos. Ang utos na huwag kang mangangalunya ay nakaduktong sa kung ano ang ginawa ng Diyos. Ito yung nakaduktong sa Diyos. Sabi nga ni Phil Ryken, the law was for those who had already been redeemed. Ang kautusan ng Diyos ay binigay sa mga tinubos na. God's people were released from their bondage to Pharaoh in order to serve the true and living God. Nilabas sila ng Diyos sa Egypt para sila ay makapaglingkod at sumamba sa Diyos. Not as captured slaves, but as liberated sons and daughters. They had been redeemed, therefore they were not to have any other gods, make any idols, and so on. God did not set His people free so that they could do whatever they wanted, but so that they could live for Him. Hindi niya inilabas sa Egypt ang buang Israel para, okay, bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin. Hindi. Nilabas ng Diyos ang Israel sa Egypt para sumamba at sumunod at mabuhay para sa Kanya. Now, in relation, ganun din sa atin. The law teaches God's redeemed people how to live for the glory of the one who saved them. Ito ang ginagawa ng kautusan. Tinuturo nito kung paano tayo mabubuhay para sa kaluwalhatian niya na tumubos sa atin. Okay? Iyon ang gamit ng kautusan. The New Testament follows the same pattern. Saving grace before obligation to obey. Ito din yung pattern ng bagong tipan. Ang pattern ng bagong tipan ay ito. Ikaw ay tinubos ng Panginoon, ikaw ay binayaran ng dugo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, at dahil doon, kinakailangan nating mabuhay at sumunod sa Panginoon. 1 Corinthians 6:19, a very familiar verse. Ang sabi ni Pablo, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God? And what a big statement. And ye are not your own. Hindi daw tayo sa ating mga sarili. Kaya hindi tama at hindi pwede yung sinasabi ng mga radical feminists na nagpo-promote ng unrestrained, almost unrestrained na abortion na katawan ko to. Katawan ko to, gagawin ko yung gusto ko, katawan ko to. Well, sa isang mananampalataya, ang sabi ng salita, you are not your own. Hindi tayo sa ating sarili. At dahil hindi tayo sa ating sarili, paano nangyari yon? For ye are bought with a price. Tayo ay binayaran ng may halaga. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng pagbabayad ng ating Panginoong Kristo. Therefore, ano na ang ating purpose? Ano na ngayon ang ating goal, layunin bilang mga Kristiyano? Therefore, glorify God. Hindi, therefore, gawin mo na yung gusto mo. Hindi, therefore, luwalhatiin mo ang Diyos in your body and in your spirit. Why? Which are God's. Dahil tinubos tayo ng pamuli, sana nag-e-echo sa ating mga tainga yung sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 1 and 2. Ako ang Diyos na tumubos sa inyo, naglabas sa inyo sa Egypt. Therefore, thou shalt have no other gods but me. Therefore, thou shalt not make any graven image. Therefore, thou shalt not use the Lord thy God's name in vain. Therefore, thou shalt keep Sabbath holy. You shall honor your father and mother, and so on and so forth.
Dahil siya ang tumubos sa atin, siya ang may karapatan na magsabi sa atin kung paano mamuhay. Muli, babalik tayo. Anong purpose ng law? Ito ay mapa. Anong gawain ng mapa? Magbigay sa atin ng direksyon. Salamat sa Diyos sa Google Maps or sa Waze. Ano man ang iyong ginagamit, kung saan ka mas masaya. Pero maraming pagkakataon na pumunta kami sa Isabela, na imbitahan ho tayo magturo doon. 8 oras na biyahe. At maniwala ho kayo, hindi ko alam ang pupuntahan. At nakadepende ako, minsan darating kami sa fork in the road, kakaliwa ba ako, kakanan, hindi ako manghuhula. Hindi, ano bang feel ko? Saan ba mukhang mas maganda? Hindi, may mapa, at ang sabi ng mapa, kumaliwa ka. Ganun din ang salita ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos. Narito ka ngayon at nasa sitwasyon ka na natutokso kang magsinungaling. Anong gagawin ko? Depende ba sa sitwasyon? Depende sa nararamdaman? No, ang sabi ng salita ng Diyos, thou shalt not bear false witness. Huwag kang sasaksi sa hindi totoo. Huwag mong sasabihin totoo ang isang bagay na hindi totoo. Translation, huwag kang magsisinungaling. So muli, ito ang nagbibigay sa atin ng direksyon kung paano tayo mabubuhay. So mahalaga, obeying the law does not merit saving grace. Saving grace enables obedience to the law. Mahalaga ito mga kaibigan. Listen po. Nauna muna ang pagliligtas ng Diyos, at dahil niligtas ka ng Diyos, sumunod ka. Okay? Maraming mga tao baligtad. Susunod ako para iligtas ako ni Lord. Hindi ho. Ang consistent na makikita natin na forma sa salita ng Diyos, oy, tinubos ka. Niligtas ka. Inilabas ka sa pagkaalipin. Ngayon, susundin mo to. So it's saving grace before obligation to obey. Ito ay napakahalaga. God, through Christ, has delivered us from death and the chains of sin, empowering us to live not for ourselves, but to please Him by obeying His commands and living in a way that glorifies Him. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay tinubos tayo, pinalaya tayo mula sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Ito ang nagbibigay sa atin ngayon ng kapangyarihan at kakayahan upang sumunod sa Kanyang mga utos at mabuhay sa paraan na nakakalugod sa Kanya. Anong sabi ni Pablo sa Titus chapter 2 verse 14? Who gave Himself, Jesus Christ gave Himself. Bakit daw? Bakit daw binigay ni Kristo yung Kanyang sarili? That we may have our best life now? No. Who gave Himself for us that, ito yung reason, He might redeem us from all iniquity, tubusin tayo mula sa lahat ng kasalanan, and to purify unto Himself a peculiar people. Yun ang isang layunin ng krus. Actually, maging mamaya sa ating pangangaral, kaya may Pasko ay dahil dito. Kasi kaya dumating si Jesus, kaya nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo, para tumubos, para mamatay sa krus. At ang isa sa mga layunin niya is to purify unto Himself a peculiar people. Pag sinabing peculiar, namumukod tangi, kakaiba. Kaya ho marami talagang mga tao ayaw sa Kristyanismo. Sa totoong Kristyanismo. Kasi alam ng mga tao, sa puso't isip, alam nila na pag naging totoo silang Kristiyano, it will require them na magkaroon ng pagkakaiba. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng hindi. At isa sa mga itsura ay ito, zealous of good works. Seryoso, masigasig sa gawang mabuti. At muli, ano yung pamantayan ng mabuti at hindi? Nakuha niyo? Anong pamantayan ng mabuti at hindi? Muli, babalik tayo sa kautusan ng Panginoon. Now, yun yung una, natapos natin last Sunday. Ito naman yung pangalawa, a muzzle. Brother Paul, meron ako niyan. Ine-exercise ko yan sa gym. Hindi ho yan. Ang muzzle ay ito, pangbusal. Para kung meron mang mabangis na hayop, hindi lamang aso, kundi anumang hayop,
Pag nilagyan ng busal ay hindi siya makakagat, hindi siya makakagawa ng pinsala. At ang kautusan, isa sa mga purpose ng Diyos ay para umakto bilang busal sa mga taong makasalanan. Sino ang mga taong makasalanan? Taas ang kamay? Tayong lahat. Okay? Ang sabi, God has given us the written law both in the hearts of men and in the tables of stones to restrain man's sinfulness. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan primarily sa puso ng tao, sa table of stones, that is the Ten Commandments, para ma-restrain ang mga kasalanan ng tao. At makikita natin na ito ay largely na-i-implement sa pamamagitan ng civil law na meron tayo sa ating bansa, yung gobyerno na meron tayo. Nakaramihan sa mga utos nito, halimbawa, yung batas ng against graft and corruption, saan nakatuntong yun? Thou shalt not steal. Nakukuha natin? So yung mga maraming civil law na meron tayo, yung mga batas na umiiral sa ating bayan na meron tayo, hindi man lahat, karamihan ay nag-uugat or an expression of the moral law. Okay, ng Ten Commandments. Exodus 20 verse 20, muli, Exodus chapter 20 verse 1 and 2, ano ang pundasyon? Ako ang tumubos sa inyo. And then, binigay ng Diyos yung 10 utos. Pagdating sa verse 20, ang sabi ng Panginoon, and Moses said unto the people, fear not, for God is come to prove you, and that His fear may be before your faces, that ye sin not. Isa sa mga purpose ng Diyos sa pagbibigay ng Ten Commandments is for God's people to not sin. Isa sa mga pangunahing rason ay mabusalan, mapigilan, hindi magsigi-sige ang mga mananampalataya ng Diyos particularly at ang mga lahat ng moral na tao, lahat ng tao, wala namang hindi moral, lahat ng tao na magsigi-sige sa kasalanan. Sabi ni Phil Ryken, the law was partly a deterrent. Ano yung salitang deterrent? Parang galing detergent. It is a deterring agent. Ito ay agent na nag-aalis, nagpipigil para mawala yung mancha. You need a deterrent agent, detergent. The law was partly a deterrent. It had the preventive purpose of keeping God's people away from sin. The threat of the law's penalty held their depravity in check. Could you just try to imagine, kung ikaw ay Hudyo o Israelita nung panahon ng Lumang Tipan, at kayo at merong dumating sa inyong bayan na galing mga pagano at meron silang ibang sinasambang mga Diyos-Diyosan. At ngayon, narito yung pagano sa, ito yung Diyos na sinasamba ko. At mula nung sinamba ko, itong batong ito, naging napaka-prosperous ng business ko. Maraming Pilipino napakahilig dyan. Kaya kung anong statwa ang nasa lugar trabaho o lugar ng negosyo. Paano daw? Swerte ba? Lalo na yung gumaganong pusa. Diyos-Diyosan yun. Buddha na may coins, Diyos-Diyosan yun. Pangtawag daw ng swerte ba? So ngayon, narito ngayon yung isang Hudyo, ay ganun ba? Pambihira. Gusto ko ring sumagana yung business ko. Ay ganun ba? Ay meron. Malaki ang bato na yan. Meron kami miniature. Miniature. Maliit. Pwede mo iuwi. Pwede mo lagay sa inyo para swertihin ka rin. Ay ngayon, maaalala ng Hudyo, huwag kang gagawa ng anumang inanyuan na yuyukuran mo at pagsisilbihan mo at dadasalan mo. Huwag. At ngayon, itong Hudyo na ito na naglalaway na halos mapaniwala na ito ay magiging susi sa pag-arangkada ng kanyang kabuhayan, mabubusalan siya para hindi niya magawa yung mali. Bakit?
Kasi maalala niya, teka muna, pag inuwi ko to, at nabisto ako sa aming bayan, ano ang parusa sa Hudyong sasamba sa Diyos-Diyosan? Capital punishment. Death penalty. Hindi humaliit na bagay yun. So kung ikaw ang Hudyo, anumang patotoo nung pagano, kung gaano man gumanda ang kanyang buhay dahil dun sa bato, mamamatay ako kapag kinuha ko yan. No. So it is a deterrent. Nag-aadya, nagpipigil sa paggawa ng kasalanan. Kaya kung naalala niyo sa Deuteronomy chapter 6, isang passage na madalas natin pinag-aaralan, na ang sabi ng Panginoon, yung mga kautusan ng Diyos, ilalagay daw saan? Sa hamba ng pintuan. Napakagandang paalala nun dahil bago lumabas yung tatay, yung nanay o yung mga bata, bago lumabas, makikita nila yung mga kautusan, mareremind sila. At paglabas nila ng tahanan, dala-dala nila ang salita ng Panginoon, ang mga kautusan ng Panginoon. Hopefully, ay yun ay maging deterrent, maging muzzle, maging busal sa kanila. Paglabas nila, ano man ang gagawin nila, na hindi sila magkasala laban sa Panginoon. Number next, both believers and unbelievers are restrained from doing acts of sin because of the laws of God, coupled with its threat and punishments. Maging ang Kristiyano at hindi Kristiyano, mananampalataya at hindi mananampalataya. Note, the moral law of God written on both the stone and hearts of men is often the basis of many civil laws of the human government that restrains the evil of society and prompts its penalty. Yung moral law, as we have given example kanina, bakit yung maraming mga batas ng lupa, batas ng tao ay nakabase sa mga kautusan ng Panginoon. At ito ay nagre-restrain sa mga tao na maggumawa ng kasalanan dahil nandoon yung banta ng parusa dito. To believers, para sa mga mananampalataya, it shows and reminds them of the loving hand of their Heavenly Father that aims to promote in them godliness and the fear of God, guide them away from damaging sins, and guide them with parental discipline if needed. So para sa mga mananampalataya, ito ay re-expression ng pagmamahal ng Diyos bilang ating Ama sa langit. Na mahal tayo ng Panginoon, na hindi niya po pwedeng hindi tayo bigyan ng kautusan sapagkat ito ang mag-iingat sa atin, ito ang magpapabanal sa atin, ito ang maggagabay sa atin para hindi tayo masira ng kasalanan at mga epekto nito. At kung kinakailangan, ito rin ay magiging basihan ng disiplina ng ating Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. But hindi lang yon, even to unbelievers, maging sa mga hindi mananampalataya, it reminds them of the sovereign God who rules over all His creation. It prompts them to consider the awful consequences and the holy justice of God against sin. Sa mga hindi mananampalataya, isa sa mga purpose ng kautusan ay mapaalalahanan ang mga tao na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng sanlilikha. Muli, ang kasalanan ay hindi bawal sa loob lang ng church na ito. Ang huwag kang magsisinungaling ay in effect maging sa labas. God is our sovereign creator. At ito'y hopefully magpaalala sa mga hindi mananampalataya na yes, may consequence. May consequence, nagkakasala sila sa labas o sa loob ng church, may consequence yaan. Deuteronomy 19 verse 16, anong sabi? If a false witness, this is just an example, example ito sa lumang tipan. If a false witness rise up against any man to testify against him which is wrong. Translation, may nagbintang ng hindi totoo. Tama? May nagbintang ng hindi totoo. Kinasuhan ka ng hindi totoo. Then both the men between whom the controversy is shall stand before the Lord, before the priest and the judges, which shall be in those days. So ano na ang gagawin? May trial. Okay, may nagkaso eh. Kaya lang dito ang premise
ay hindi totoo yung ibinintang. So may trial. Ano mangyari? And the judges shall make diligent inquisition. Talagang iimbestigahan nila. And behold, if the witness be a false witness and had testified falsely against his brother, hindi pala totoo. Hindi pala totoo. Ano mangyari? Then shall ye do to him, unto him, as he had thought to have done unto his brother. So shalt thou put the evil away from among you. So ganito ang mangyayari. Halimbawa lang naman. Si Brother Paul, at sabihin natin si Brother Dave. Halimbawa, pinagbintangan ko si Brother Dave ng hindi totoo. Gusto ko lang siyang saktan o gusto kong may makuha sa kanya. Si Brother Dave, sinira niya yung bintana namin. Inimbestigahan. Okay? Kung sinira ni Brother Dave yung bintana niyo, Brother Paul, anong gusto mong mangyari kay Brother Dave? Gusto ko magbayad siya sa akin ng 10 million pesos at makulong siya ng 10 years. Grabe, no? Para lang sa bintana. Saan magawa yung bintana na yun? Inimbestigahan, hindi totoo. Nakita sa CCTV na hindi naman si Brother Dave at hindi naman basag. Ano ang gagawin? Yung sinabi ko na gusto kong mangyari sa kanya. Magbabayad ng 10 million, makukulong ng 10 years. Yun ang gagawin sa akin. Ang sabi? So shall thou put the evil away from among you. Verse 20, and those which remain shall hear and fear, and shall henceforth commit no more any such evil among you. So ngayon, narito ngayon si Brother Michael. Naglalakad siya, nabalitaan niya, nagkwentuhan sila ni Brother Lance. Huy, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Brother Paul? Ano nangyari kay Brother Paul? Pinagbintangan niya si Brother Dave. Tapos nakita hindi pala totoo, talagang naninira lang. Yung parusa na gustong gawin ni Brother Paul kay Brother Dave, yun yung inano sa, bihira, Brad. Talaga, huwag natin gagawin yun, huwag tayong magbibintang ng di totoo. Deterrent. It's a muzzle. Magbubusal para magbigay takot. So muli, ay isa ito sa mga purpose ng kautusan. Sabi sa Ligonier Devotionals, the written law of God serves a vital purpose in our fallen world. It keeps us from being as bad as we possibly could be. It encourages us not to act on all our sinful thoughts, not to allow our fallen urges to bear fruit in murder, theft, adultery, and other vices. At siguro marami sa atin ang magpapakatotoo na may mga pagkakataon, may mga masamang kaisipan na sumusulpot sa atin. Saksakin kita dyan Banggain kita Sagasaan kita Silaban ko yung motor mo Nakakuha niyo Pero may mga, alam natin may pumipigil. Hindi, pag ginawa ko yun, makukulong. Makukulong ako pag ginawa ko yun hindi. Nakuha niyo yung sinful urges ng taong makasalanan ay napipigilan. At kung wala ang mga kautusan na ito, napakagulo. Hindi nyo kailangan lumayo, mga kapatid. Just simple research ng mga lugar na kung saan ang government nila pumalya. Saan bang lugar yun na overthrow ng mga gang ang government? Hindi ko maalala kung anong bansa. Just last year, nitong year lang na ito, early this year, na yung isang bansa, yung government ng bansa na overthrow, nadaig ng mga gang. Nagsama-sama ang mga gang at nadaig nila ang militar ng bansa. Ay, nako. Kalat ang bangkay, may nire-rape araw-araw, may kung ano-anong nawawala. Walang proteksyon ng batas. Kung sino may baril, yun ang masusunod. Kung sino mas may laking baril at mas maraming baril, siya ang masusunod. Walang pinag-uusapan na batayan. So again, anarchy, malaking kaguluhan ang mangyayari kung wala ang kautusan. And what a blessing. Mga kapatid, yes, ang ating bansa ay maraming problema. Tama? Ang ating gobyerno ay maraming problema. Yes, but we should be thankful to God na kahit papaano, imperfect as it is,
ang batas ay umiiral pa rin. May gobyerno, kahit papaano, nagpapatupad pa rin. Bakit? Nare-restrain ang kasalanan. Hindi lang nung iba, kundi tayo. It's a muzzle. Ito ay busal na pumipigil. Others calls this as one of God's restraining graces. Isa ito sa mga restraining graces ng Panginoon. Pumipigil sa tao. Okay? Number 3, and medyo bibilisan natin dito, it's a mirror. Mirror. Ito ay salamin. Hindi yung salamin na kagaya na sa bintana, nakita natin yung kabila, kundi salamin na reflective. Inire-reflect at pinapakita kung ano ang kalagayan natin. In 3 days, we will be celebrating Christmas. Yes? 22 ngayon, 22, 23, 24, 25. Nagdidiwang tayo ng Kapaskuhan. And it is a commemoration o pag-alaala at pagpapasalamat sa Diyos sa nagbigay ng kanyang bugtong na anak ang ating Panginoong Jesucristo. Now, why did the Lord Jesus Christ come? Bakit ba dumating si Kristo? Bakit ba dumating si Jesus? Another way of saying it, at usong tanong, bakit ba may Pasko? Gusto lang ba natin ang 6 na buwan na pagdiriwang, simula September hanggang February? Bakit may Pasko? Ang sabi ng Biblia, 1 Timothy 1:15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to what? To save sinners. Kaya may Pasko dahil dumating si Jesus para magligtas ng mga makasalanan. Now, what's the point, Brother Paul? Merong malaking problema. Anong malaking problema? Maraming mga tao kinukonsidera ang kanilang sarili na mabuti at matuwid sang-ayon sa kanilang sariling pamantayan. Listen na, kaya may Pasko dahil dumating si Jesus para magligtas ng mga masama. Okay? Pero itong malaking problema, maraming tao ang tingin sa sarili, hindi masama. Ang tingin ng maraming tao sa sarili ay mabuti. Yun ay malaking problema. Kung ang tingin mo sa iyong sarili ay mabuti, kung ang tingin mo sa iyong sarili ay matuwid, mabait, napakalaking problema nito. Bakit? Maraming mga tao ang sinusubukan kagaya ni Adan at ni Eva na magtahi ng fig leaves para itago ang kanilang sariling kahubaran. Nagkasala si Adan at si Eva. Anong ginawa nila? Nakita nilang, kinain nila yung prutas sa pinagbabawal ng Panginoon. Nakita nilang sila yung hubad. Nagtahi sila para takpan. At maraming mga tao sinusubukan takpan. Anong ginagamit nila? Religion, rituals, avoidance of committing acts of sin, occasional good deeds, some Bible knowledge, and somewhat good public reputation. Iba't iba ang tinatahi ng mga tao. Meron akong ang tatahiin ko ay relihiyon at yun ang pangtatakip ko sa kahubaran ko. Ang tatahiin ko yung mga ritual na ginagawa namin. Ang tatahiin ko ay yung pag-avoid, pag-iwas ko sa kasala. Hindi naman ako masyadong may nagagawa, pero kunti lang. Yan yung pinatatakip nila sa kanilang kahubaran. Occasional good deeds. Tumutulong naman ako, naglilimos din naman ako. Hindi lagi, pero meron naman. Ay, alam ko naman yan. Alam ko naman yung Bible. Nag-church naman ako. Nakikinig naman ako ng pagtuturo ng Bible. Tanong mo pa sa kapitbahay ko. Mabait naman ako. At itong paborito ng marami, itanong ko pa sa sarili ko. Sarili? Mabait ka ba? Mabait ka. Hindi ka katulad ng kapitbahay mo. Yun ang pinakamagaling nating abogado, yung ating sarili. Now, bakit ito problema? They will not claim to be perfect, but many view themselves to be good enough for heaven. Maraming mga tao na hindi, Brother Paul, hindi ko sasabing perfecto, tao lang, nagkakasala. Pero tingin ko naman, pasok na ako sa langit, pwede na. Hindi naman ako kasing sama nung iba. This is a big problem. Why? Because the Lord Jesus came to call sinners. Sabi sa Mark 2 verse 17, when Jesus heard it, He said unto them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. Yung walang sakit, hindi kailangan ng doktor. Yung walang sakit, hindi kailangan ng doktor.
Ang sabi ni Jesus, I came not to call the righteous but sinners to repentance. I came to call sinners. So kung narito ka ngayon, at ang tingin mo sa iyong sarili ay mabuti, mabait, good enough, hindi perfect but good enough, nakakalungkot sapagkat ang Pasko ay hindi para sa iyo. Ang pagdating ni Jesus ay hindi para sa iyo. At napakalaking problema nun. Bakit? Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Hanggat ang tingin mo sa iyong sarili ay malinis, mabuti at okay ka, napakalaking problema. Point, the law is a God-given means to help us see and acknowledge our true state. Ang kautusan ng Diyos ay binigay ng Panginoon para makita natin, parang salamin. Pag humarap ka sa salamin, makita mo, ay pambihira. Naligo ako, may muta pa pala. Pagtingin mo, uy, pambihira, may nakatayong buhok pala. O dahil nagmamadali ka, pagtingin mo, uy, may lumagpas palang lipstick. May lumagpas pala. Ang trabaho ng salamin ay ipakita yung tunay mong kalagayan. Helps us to see and acknowledge our sinfulness. Makita natin ang ating pagiging makasalanan. Romans 3 verse 20, ang sabi ng Bible, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight. Translation, sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang taong maliligtas. Walang taong papasok sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit daw? For by the law is the knowledge of sin. Ang trabaho ng kautusan ay bigyan ka ng kaalaman ng iyong o ng ating mga kasalanan. Parang salamin. Ang trabaho ng salamin ay ipakita kung ano talaga ang itsura mo. Hindi niya itatago kung lagpas yung lipstick. Makikita mo yun. Sino dito ang gustong madayang salamin? Madayang salamin? Madaya? Hindi, gusto mo yung talagang salamin. Na pag mayroong mali, ipakita mo sa akin para maayos. Ang trabaho ng salamin ay hindi linisin ka o tayo. Ang trabaho ng salamin ay ipakita yung ating dumi. Ang trabaho ng 10 utos ay hindi para linisin tayo. Ang isa sa mga trabaho ng 10 utos ay ipakita kung gaano tayo kadumi. Bigyan ko kayo isa. Gusto niyo? Subukan natin. Thou shalt not bear false witness. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magsasabi ng hindi totoo. Okay? Isa lang yun, ha? Sino dito? Ang hindi pa nagsinungaling. Taas ang kamay. Sino dito nakapagsinungaling na? Taas ang kamay. Sino dito ang hindi ako maintindihan? Ganun. So, madumi tayong lahat. Ang tingin mo man sa iyong sarili ay malinis o mabait, sorry, sang-ayon sa kautusan ng Panginoon, madumi ka. Pero good news, kung makita mo ngayon at i-acknowledge mong madumi ka, para sa iyo ang Pasko. Na dumating si Kristo. Romans 7 verse 7, ang sabi ni Apostol Pablo, what shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, ang sabi ni Pablo, no, I had not known sin but by the law. Hindi ko malalaman yung kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sumuli, napakahalaga. Even in our evangelism, napakahalaga na i-utilize natin ang kautusan ng Panginoon. Why? Because ang Diyos mismo ang nagsabi through the apostle that it exposes the sinfulness of man. Hindi lang ito sinasabi na hindi ka perpekto. Ang sinasabi ng kautusan, ikay nagkasala laban sa banal na Diyos na nagbigay ng kautusan na ito. At malaki ang problema mo. Dahil ang banal na Diyos ay banal. At hindi lalagpas sa Kanya ang kasalanan.
Mahalaga, one of the main purposes of the Ten Commandments is not to be a ladder that we try to climb to the best of our abilities to reach heaven, but to show us our sinfulness. Muli, madalas ko naririnig ito sa mga tao, ang kautusan ay parang hagdan papunta sa langit. Hindi yun ang purpose ng kautusan. Sabi ni John Calvin, the law shows God's righteousness. That is, the righteousness alone accepted to God. It warns, informs, convicts, and lastly, condemns every man of his own unrighteousness. So ang kautusan daw ay pinapakita ang katwiran, yung katwiran na katanggap-tanggap sa Panginoon, pero pinapakita nito, yun yung katwiran na wala tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, God is angry with the wicked every day. Ang masama ay hindi tatahang kasama ng Diyos, sabi ng Psalms 5 verse 4. Neither shall for hindi ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan, at ang masama ay hindi tatahang kasama mo. A person who sees himself as a filthy sinner before the holy God, deserving his just wrath and punishment, is now ready for Jesus. Kung ngayon, sa pamamagitan ng kautusan, makikita mo ang iyong sarili na madumi, karapat-dapat lang sa puot ng Diyos, ngayon, handa ka na para kay Kristo. Muli, ang sabi ni Jesus, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Kaya naparito si Kristo. Muli, kaya may Pasko. May Pasko para sa mga makasalanan. Galatians 3 verse 24, ang sabi, wherefore the law is our schoolmaster, to bring us unto Christ that we might be justified by faith. Yung schoolmaster diyan, pedagogos, ang Greek, yung doon galing yung pedagogy, yung pagtuturo sa mga bata, guiding children, ang ibig sabihin. The law is our schoolmaster. Siya yung nagtuturo sa atin. Anong trabaho ng kautusan? To bring us unto Christ. Ang trabaho ng kautusan ay pakita na ikaw ay madumi at dalhin ka kay Jesus na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. So kung ginagamit mo ang kautusan ngayon na parang hagdan, at sabi mo, well, nagawa ko naman 6 out of 10. More than 50% siguro, pwede na yun. I'm sorry, you're using the law unlawfully. Hindi tama ang paggamit mo sa kautusan at ipapahamak ka niyan. Ang trabaho ng kautusan ay tagapagturo upang dalhin ka kay Kristo, at pag dinala ka kay Kristo upang ikaw ay manampalataya sa Kanya, that you may be justified, magtamo ka ng kaligtasan, ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ituring kang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So again, the law is not a ladder to make it to heaven. Maging malinaw po yun. Hindi ito hagdan patungo sa langit. Muli, ito ay kagamitan para dalhin tayo kay Kristo upang tayo maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang kautusan, by the deeds of the law shall no flesh be justified in His sight. Hindi ito kaparaanan para maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Romans chapter 10 verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo, brethren, my heart's desire and prayer for God, for Israel, is that they might be saved. Ang mga Hudyo ay hindi ligtas. Bakit daw? For I bear them record, they have the zeal of God, but not according to knowledge. Masigasig sila sa Diyos. At mga kapatid, marami tayong mga kababayan na masigasig sa Diyos. Pero sadly, it's not according to knowledge. It's not according to true knowledge. Hindi sapat na basta masigasig ka lang. No. Alam niyo yun, hindi sapat na talagang given ka lang na dito na ako namulat, dito na ako mamatay. Okay, masigasig ka diyan sa iyong kinagisnan. Pero yan ba'y tama? Yan ba'y tama? Ang mga Hudyo, piniling bayan ng Panginoon. Ang sabi mismo ni Pablo, they have the zeal, but not according to knowledge, not according to right knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, ignorante sila sa katuwiran ng Diyos, going about to establish their own righteousness. Ang ginagawa nila, they're trying to build up their own righteousness, sang-ayon sa kanilang gawa. Pagsunod sa kautusan.
They have not submitted themselves unto the righteousness of God. Hindi sila nagpailalim sa katwiran na nanggagaling sa Diyos. At sino at paano yun? Yung katwiran na nanggagaling sa Diyos. Verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Si Kristo. Hindi ang law. Hindi ang kautusan ang daan para maligtas. Anong trabaho ng kautusan? Ito ay mirror, salamin, para ipakita kung gaano tayo kadumi. Ito ay teacher para ituro tayo kay Kristo. Danger, marami tayong matapos. To try to attain salvation by your own merit, that is obedience to the law, is to be cut off from Christ. Please listen. Sa sinabi ni Apostol Pablo, napakaliwanag. Christ is become of what? No effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Sa translation sa ESV, you are severed from Christ. So it may be, masigasig ka sa Diyos, at talagang matindi ka sa pagsunod sa 10 utos. Pero kung ginagamit mo ito bilang paraan ng kaligtasan, ang sabi ni Pablo, you are severed. You're separated from Christ. Na tanging daan patungo sa Ama. At kung mananatili ka sa kalagayan na yan, ikaw ay isang masigasig sa Diyos at napakasigasig sa pagsunod sa 10 utos na patungong impyerno. Dahil si Jesus lang ang daan patungo sa Ama. Sabi ni Donald Gray Barnhouse, the law of God is like a mirror. Now, the purpose of a mirror is to reveal to you that your face is dirty. But the purpose of the mirror is not to wash your face. Hindi para linisin ka. When you look in a mirror and find that your face is dirty, you do not then reach to take the mirror off the wall and attempt to rub it on your face as a cleansing agent. Kuha nyo? Pumarap ka sa salamin, oy, may dumi yung mukha ko. Kinuha mo yung salamin, tapos linisin ko nga. Hindi. Hindi trabaho ng kautusan na linisin ka. The purpose of the mirror is to drive you to the water. At yun ang panghihilamos mo. Yung manlilinis. At sino ang tubig ng buhay? Walang iba kung hindi si Kristo. Point, any belief or teaching that makes the law a means of salvation or mixes the keeping of the law with the finished work of Christ is an idea that deviates from God's revealed purpose of the law. Anumang katuruan o paniniwala na ang kautusan ay paraan para maligtas o inihahalo ang pagsunod sa kautusan sa ginawa ni Kristo para ka maligtas ay katuruan o ideya na hiwalay sa pinakita at maliwanag na pinapakita ng Diyos na trabaho ng kautusan. The purpose of the law, it's a map. Sasabi sa atin kung anong direksyon ang dapat nating tahakin. It's a muzzle. Nagbubusal ito sa atin para huwag tayong gumawa ng masama. It's a mirror. Para ipakita nito yung ating mga dumi at ituro tayo sa tagapagligtas. Sa natitira ho nating, 2 minutes. Meron ho ba may tanong? Or just that? Good morning po, brother. Good morning po. Tatanong ko lang kung ano yung pwede nating sabihin sa mga taong pwedeng magsabi na sobra naman ng Diyos na hindi niya kilalanin yung mga ginawa nating mabuti. Kumbaga, yung mga taong gano'n. Ano pwede nating sabihin sa kanila or respond sa kanila? Kumbaga, mabait naman ako eh. Tama? Mabait naman ako eh. Bakit sabi mo ngayon, Brother Paul, kahit mabait ako, pupunta pa rin akong impyerno? Dahil una, yun ay nakabase sa premise na mali. Hindi ka mabait. Walang matuwid, wala kahit isa. So ito ay base, ito ay kaisipan o objection na naggagaling sa maling pananaw. Dalawa yung maling pananaw. Una, meron kang maling pananaw sa iyong sarili. Ang taas ng tingin mo sa iyong sarili na akala mo matuwid ka.
And then meron kang mababang pananaw sa Diyos na akala mo tatanggap ang Diyos ng hindi perpekto. Kuha niyo ho? So mataas ang tingin sa sarili, mababa ang tingin sa Diyos, kaya baka pwede na. Hindi perfect. Pero kung para sa iba, mas mabait, baka pwede na. No, yun ay meron kang maling paningin sa sarili mo. Ito ay mataas na paningin sa sarili. Walang matuwid, wala kahit isa. Yun ang tamang paningin. And then, ito yung mababang paningin sa Diyos. Na ang Diyos na banal, tatanggap ng hindi perpekto? No, hindi uubra. Maliwanag ang salita ng Diyos, ang masama ay hindi tatahang kasama ng Panginoon. Therefore, ang tanging pag-asa natin ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang. Now, kung meron tayong makakausap na ganun, sabihin natin yun sa mas mapagmahal na paraan. Pero hindi natin yun pwedeng itago. Okay? Hindi natin yun pwedeng itago na dahil sila magtutuloy-tuloy sa maling direksyon at pag nagtuloy-tuloy sila doon, tutungo ito sa kanilang ikakapahamak. Tutungo ito sa kanilang ikakapahamak. Muli, kung ang tingin mo sa iyong sarili ay sobrang bait, na sapat yun para ka mapunta sa langit, nakakalungkot sapagkat ang Pasko ay hindi para sa iyo. Meron pa ho ba? Ricardo. Hello. Morning po. Morning. Ano pong masasabi niyo, Brother Paul, sa ibang mga katuruan na malinaw naman sa Biblia na walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Pero pilit nilang binabaluktot yung turo na hindi Panginoon si Jesus. Pero pilit nilang dinedenay na Diyos si Kristo. hindi Diyos si Kristo. Dinay nila na Diyos si Kristo. Opo. Okay. Ano po kayang nila? Napakalinaw na ng salita ng Diyos na sa Biblia na nakalagay na eh. Pero yun yung paniniwala nila. Ano po kayang possible po ba na pinadigas na ng Panginoong Yesus ang puso nila? Dahil gano'n na yung totoong paniniwala nila. Okay, thank you very much. Giisip ako ng halimbawa na para makuha niyo ho. Dito ho sa bayan ng Santa Maria, yung pinaka main road ng bayan, ang tawag dyan ay JP Rizal Street. Nalala ko kayo, hindi nag-iisa ang JP Rizal Street sa buong Pilipinas. Merong ibang lugar na may JP Rizal Street. Now, pag sinabi ko sa iyo, dumaan ka sa JP Rizal Street. JP Rizal Street din ang pangalan, pero JP Rizal Street sa Nueva Ecija. Makakarating ka ba sa pupuntahan natin? Nakuha niyo ho? Okay? Parehong pangalan, magkaibang daan. Sana makuha niyo, ganun din. Parehong pangalan, Jesus. Pero ang Jesus na tinuturo ng Biblia ay Diyos na nagkatawang tao. Ang Jesus na tinuturo ng isang malaking relihiyon dito ay tao lamang. Parehong Jesus ang pangalan, pero magkaiba. Isa lang ang daan patungo sa Ama. Isa lang ang daan patungo sa Ama. So, anumang banggit nila na naniniwala sila kay Jesus bilang tagapagligtas, pero ang Jesus nila ay hindi ang Jesus ng Biblia, hindi sila makakarating. So, isa ito sa mga masasabi nating gospel-related doctrines, na mga doktrina na kapag iyong ikinaila o hindi tinanggap ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo na nagkatawang tao, hindi mo tinanggap yun, ito ay sapat para makita na ikaw ay hindi tunay na mananampalataya ng ebanghelyo ng biblikal na Jesus. Meron kang sinasampalataya ng ebanghelyo pero hindi ng biblikal na Jesus. So, isa yun sa mga mahalagang konsiderasyon. So, maging maingat ho tayo kasi lalo na sa maraming Pilipino, hindi pare-pareho lang naman yan. Diyos din naman. No, hindi ho pare-pareho. Sapagkat ang tagapagligtas na sinuturo ng Biblia ay Diyos nagkatawang tao. At malayong-malayong ito sa isang tao lamang. Ayaw nila nun. Ayaw nila. Anong sinasabi ng tao lamang? Hindi, pag hindi Diyos, hindi tao lang. Kahit Superman pa yan, man pa rin.
Okay? At hindi siya Diyos. At malaking pagkakaiba noon. At hindi yun ang daan patungo sa Ama. Hindi kayang pasanin ng isang tao lamang ang kasalanan natin. Hindi kaya. So, okay? Kung wala na, tayo ho ay mag-pray. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw ay tapat. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay mapagmahal. You loved us so much, O Diyos, na binigay mo sa amin ang iyong kautusan na magsisilbing, O Diyos, na batayan namin kung paano kami mamumuhay. Basihan namin ang tama at mali at gayon din kaparaanan upang busalan, pigilan ang kasalanan. At alam namin, O Diyos, sa aming sarili, kami ay makasalanan at nahan doon ng kahit kami Kristiyano namin, nakatahan pa rin kasalanan sa amin. So, what a good gift, what a wonderful thing, O Diyos, ang kautusan na pinagkaloob mo sa amin upang pumigil sa amin, upang magsansala sa amin, upang magpaalala sa amin. At lalo higit, O Diyos, salamat sapagkat ang kautusan ay salamin na pinapakita itong malinaw na kami ay makasalanan at ang tanging pag-asa namin ay si Kristo Jesus sa tagapagligtas ng mga makasalanan. Nawa, O Diyos, sa mga katotohanan ito ay gamitin mong patuloy sa amin upang kami ay patuloy na lumago sa pagkaunawa, pagkakilala at pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo po ang time ng fellowship, maging ang pagsasaluhang biyaya ay maging kalakasan ng aming katawan. At muli, O Diyos, we ask for your mercy and comfort sa mga kapatiran namin ngayon na nagdadalamhati. Ikaw po ang patuloy na kumalinga, gumabay at mag-ingat. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. 15-minute break po tayo. 10:15 ay balik po tayo para sa ating gawain ng pagsamba.